suko ang lahat. Sapagkat kung ano ang pag-ibig, siyang laman ng bibig. Mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating mga pananalita. Sinasabi nga, kapag nabitawan mo na yung salita, lalo na kapag ang salita ay hindi maganda sa ating pag-ibig, lalo kung ang salita ay isang uri ng masamang salita, lalo na kapag ang salita ay pagkabintang sa bagay na walang katotohanan, lalo kung ang salita na nabitawan natin ay nagdulot ng sama ng loob sa isang tao na wala hindi kailanman kaugnayan sa ating pagkabintang, sasama at sasama ang loob ng tao at maaaring magtanim ng sama ng loob. Pero sinasabi sa ating Ebanghelyo, the moment na nabitawan mo ng salita, lalo na kung hindi mo maganda, nagsasabi lang ito, yan yung nilalaman ng iyong bibig. Yan yung nilalaman ng iyong puso. Sabi ko nga kanina sa mga humiliya ko, wala ko kanina umaga, tama na rin ang Ebanghelyo ito sa darating na Ash Wednesday. Kasi sa Ash Wednesday ay umpisa ng 40 araw ng pagsusuri ng laman ng ating puso. Hindi natin masasabi na talagang nalisay ang ating puso. Marami sa atin ang nasaktan ng kalooban. At dahil nasaktan tayo ng kalooban, kung ano yung sakit ng ating kalooban, ay siya rin sakit ng pananalita na mamamutawi sa ating mga bibig. Kung ano laman ng puso, yun ang lalabas at lalabas sa ating bibig. Pero nalala ko meron tayong demensya. Kasi pag may demensya tayo, paano wala kang sinabi na yan? Kasi nakalimot na yan sa kanyang sarili. Pero kapag napakabata, ano ang demensya niya? Hindi niya malimot-limutan yung bagay na may lakas sa kanya nung siya ay nasus hanggang sa kanyang pagkanda. Galit na galit siya sa mundo. Laman ang kanyang puso. Ang panahon ng Kwaresma ay paglilinis ng puso. And therefore, napakaganda na gamitin natin yung 40 days na yung 4 araw upang linisin ang ating puso, upang ang lalabas sa ating puso ay mga bagay na nakasisiya, hindi lang sa Diyos, kundi nakasisiya sa mga tao makikinig sa ating mga pananalita. Sapagkat sa umpisa pa ay dalisay ang ating puso. Sa umpisa pa ng tayo nilikha ng Diyos at ibinigay na tayo sa ating mga buwan ay dalisay ang puso. Ang Biyernes ang gospel natin ay tungkol sa mga bata at sabi ni Jesus sa kanyang mga apostles, hayaan niyo mga bata ang lumapit sa akin. Ang ibig sabihin ni Jesus ay bumalik tayo sa ating pagkamusmos na kung saan dalisay ang ating pag-iisip at dalisay ang ating puso. Sa lingkong ito ay nais kong gumamit tayo ng dalawang uri ng instrumento. Yung isa na gagamitin natin ay nais kong huwag na natin gamitin. Ipapaliwanag kung bakit huwag na huwag gagamitin kundi ang instrumento. Dalawang instrumento ng pagsusuri ng sarili. Ang magnifying glass at ang salamin. Magnifying glass. Kailan gumagamit ang isang tao ng magnifying glass? Ginagamit natin ang magnifying glass kapag napakaliit ang lens na pinapasa natin at kung hindi kakayanin ang ating lente ng mata, gumagamit pa tayo ng additional lente na tinatawag natin magnifying glass. Sa science, gumagamit tayo ng microscope. I'm sure maibabalik natin sa isipan natin kung tayo nag-aaral. Pero magnifying glass, huwag na huwag kayong gagamit ng magnifying glass. Only when it is necessary. Pero huwag gagamitin ng magnifying glass sa mga tao. Ginagamit natin ito sa libro, ginagamit natin ito sa pagbabasa, pero kailanman huwag na huwag gagamitin ang magnifying glass sa isang tao. Paano na sa ating bagay na hindi alam ang magnifying glass?
Tinitignan mo natin. Pero pag binulas mo, pag pinagkwento ka na, higit pa mo sa maliit na letra. Kasi naging magnifying glass na ang iyong pananalita, ang iyong pananaw, ang iyong pagtingin, at maging ang iyong pagpapalit. Share sa inyo ang sa tunay na storya na led sa divorce na pag-asawa. Nakalulungkot. Bakit? Dahil sa toothpaste. Anong brand? Morning. Bakit? Ano mula sa toothpaste na nag-umpisa sa maliit na bagay sa pag-isip lamang ng toothpaste pag nagpaprush nagsisipilyo. Ang mga babae, kasi kayo nagkakaroon ng pera, kapag kumamit kayo ng toothpaste, saan yung binibisin? Binibisin nyo doon sa pinaka-dulo sa baba. Tapos hanggang lumabot ito sa unahan, kung saan lumalabas ang toothpaste. Bakit doon sa kabilang dulo binibisin? Para masikip lahat ng toothpaste. Para makasave. Ang mga kalalakihan, walang pakit. Saan sila pilusin sa toothpaste? Sa gitna, sa harapan, sa likod, basta kung saan nila gusto sa tubig ko, doon ako kayo galing, doon sila pilusin. Nag-away ang mga kasama dahil sa toothpaste. Pero, umpisa lang. Hanggang sa umabot sa hindi pagpatay ng ilaw, pagpapakis ng bahay, hindi nagkaroon yung gas, nahuli ng misis, hindi magsara ng pinto sa pag-alis ng bahay, hanggang sa nagpaalam na yung misis ang sabi ko, hindi ko naman. Dahil umamit si misis na magnifying glass. So kung meron kayo magnifying glass sa inyo, aparat, huwag na gagawin. Sapagkat dyan mag-umpisa World War III. Ano ang dapat gamitin natin para hindi tayo makapagpusgan ng ating lahat? Para tingnan natin mo niya sa sarili. Bumili kayo ng salamin na aabot from head to foot. Kung ano yung idea nyo, ganun salamin ang gamitin. May 40 days. Bakit ko sinasuggest mo salamin? Exaggeration na rin. Kapag umarap ka sa salamin, sino makikita? Ang cute mo. At dahil sa dami ng mga pwede namin gawin sa ating mukha, pagharap mo sa salamin, ay tapos hindi mo makilala ng sarili. Bakit? Ang ganda-ganda mo. Pero hindi mo napansin yung kilay mo kami. Salamin. Mga kapatid, titignan natin sa loob ng apat na araw ang ating mga sarili. Hindi namin titignan yung ating sarili ayon sa nakikita natin. Pero sinasabi ng salamin ang harap mo ang iyong sarili at nagsasabi sa iyo, halos hindi na kita kilala. Kasi yung sarili mo yung nakikita mo sa salamin. Kausapin mo yung sarili. At sa tanawin mo ang iyong sarili. Tayo pa rin ba? Makakilala pa rin ba tayo? Ikaw pa rin ba ang sarili mo o hindi? At iyong malalaman, ang layo na ng inyong ugnayan doon sa totoong sarili. Bakit? Because for the past several months and years, ginagamit mo ang magnifying glass at hindi ang sarili. Kapag harap mo ang iyong sarili, inaayos mo lang yung glass. Pero hindi mo kailanman binibigyan ng panahon na
Therefore, the invitation for us is, go back to your roots. Bumalik tayo doon sa kilala natin sarili. Hindi ba may isa na napapansin natin, sinasabihin tayo ng ating mga kaibigan, ang laking pinagbago mo. Therefore, kapag sinabihan ka, ang laking pinagbago mo, pwede ba magtanong? Yung ba ay una? O yung ba ay parang i-amplify? Kasi pwede sabihin sa'yo, ang laking pinagbago mo, pero yung pinagbago na hindi mo na. Maganda pakinggan kapag nasabihin tayo na ang laki talaga ng pinagbago mo, halos hindi lang kita makakilala. And because of it, na pagkakilala sa iyo ay hindi maganda, pero nakakalimutin kita ang laking pinagbago for the good, for the better, and not for the worse. That is the invitation for us, sisters and brothers in Christ. Pag-ulit. Mag-ingat tayo kapag tayo ay nag-aakusa ng tao. Kasi sabi, ang tagal-tagal na dito sa simbahan ngayon, hindi ka pa rin ang puno ng Twitter na ganito. Na isa lamang yung dalili na katulog sa tao at inaakusa mo na ang tagal-tagal na dito sa simbahan. Pero hindi mo na realize na yung pagsabi mo na ang tatlong dalili ang puno sa iyo. At natatawa sa iyo yung inaakusa mo, ang tatawa mo. Ano na siya natawa? Bakit? Kasi sa kanya isa lang sa iyo tatlo. The worst thing, nandamay na ibang tao. At yung dalili na isa, pinakamalaki, ay nakatulong pa doon sa taas. At sasabihin na Diyos, ano pinagbago mo sa issue niyo? Kaya sa susunod, na mag-aaksa kayo, lahat ng dalili. Ikaw, sa iyo. At kung hindi ka mag-effect, makubad ka na sa patos, at yung dalili ng pangalaman, ay tatapos ka sa kanila. Pero hindi ko natin. Walang dalili ng dapat sa inaaksa natin. Sapagkat ang pag-akus mo sa kanya ay accusation mo mismo sa iyong sarili. Bisig, pagdalaan ng aksa o mga kundi sa lahat, sa tigal-tagal natin nagsisimba dito, nakikita tayo every first Sunday. Sa tagal-tagal na pagtanggap natin kay Kristo sa banal, sa tagal na taon nasa mapipisan natin ay nangangaral si Father. Nabago ba tayo ng anak pagsisimba? Naging mas mabuting tao tayo. Yung mga dating nagsisimba dito, bakit wala kaya sila? Nag-for-good ba sila? Yung iba nag-for-good. Yung iba good, wala na sila dito. Kasi ayaw nila na makita yung ilang mga tao dito na sasabihin nila, ang makakapon ng mga nagsisimba nila. Kasi pagkatapos na simba, kakaiba sila pagkalabas na ng libro. Banal na banal sa to, pero pag labas ng libro, palaban. Babalik ka lang ng banal, lawan. Kalaban sila. Mga kapatid, sa darating na Paresto, marang tayo sa salamin, siyasabi natin ang sarili, at tingnan din natin gaano na sa tagal natin pagsisimba, that more and more that we become like Christ. So much so, na totoo pa rin sinasabi ng pinatao sa iyo, ang laki na ng pinagbago. Kasi if you really become a person who is close to Christ, and you can become a person who really manifests at kitang-kita ng mga tao ang pagiging kapatid sa Diyos at talagang sumisikat ito sa mga tao na pagiging sa iyo. Kaya nga, marami ang tao ang bumabalik. Because they see that there is a person